Naghahanap din ba kayo ng perfect staycation this summer? To celebrate Althea's birthday, nag-book kami ngayon sa Pico del Oro. And syempre, kapag may road trips, hindi pwedeng mawawala ang mga snacks. Nagiging siya na kasi yan si Ate Gaylen Althea kapag nagugutom. And ang ganda nga nitong nabili kong snack box, ilalagay ko na lang yung link dyan sa comments. On our way, dumaan na rin kami sa Jollibee drive-thru para bumili kami ng mga take-out foods. Babaunin nga namin tong mga foods doon sa condo para hindi na ako magluluto today. Bumili nga kami ng 8-piece chicken, 6 pieces na burger steak, and yung family size na spaghetti. Para siguradong hindi magiging tiyanak si Ate Gaylen Althea for today's video. Char. A day in my life as a work from home and alakwatsyerang cooking ina. Gaano ba kaganda yung mga dadaanan nyo bago kayo makarating sa Pico del Oro? Sa mga mahihilig din mag-road trips, tara, enjoyin muna natin yung biyahe. Bago pala kayo makarating ng Pico del Oro, madadaanan nyo yung magagandang highway and itong mga cute monkeys. Madami sila dito, medyo mailap sila and pwede nyo silang pakainin. Pero sana, give extra care, pakainin nyo sila ng maayos and yung pwede lang sa kanila. And sana, wag nyo rin silang pagtitripan. Sa mga interested, mag-upload na lang ako ng separate video nung pinakain namin sila ng mga plain biscuits. After few minutes of road trip, nakarating na rin kami dito sa Pico del Oro. Entrance pa nga lang nila, ang ganda na, ano pa kaya itsura ng loob. Bago pumasok sa loob, pupunta muna sa registration and ipapakita din yung reservation. Iba pa nga yung rent ng condo nila and yung entrance fee is 1,500 pesos. After maayos yung mga papers and reservations, payment na, kaya tara tatawagin na natin si Sir Amo. Dapat nga hati kami dito, kaso lang ayaw niya na ako mag-share, edi go. 6 persons nga yung nireserve ko dito kasama si Daddy and Mommy, kaso lang meron palang Cebu yung mga lovebirds. After payment, lalagyan nga nila kayo dito ng wristband and this is good for 1 week daw, depende kung gaano katagal yung stay mo dun sa condo. And ayun lang naman yung mga kailangan nyong gawin dito sa registration area bago kayo makapasok dun sa loob. Meron naman parking dun sa harapan kaya hindi ka maglalakad ng malayo. After nga nyan, ipapakita nyo yung papers dun sa guard and you're ready to go. First time nga namin dito sa Pico del Oro and sobrang laki pala talaga ng loob nito. Dito nga sa bandang harapan, meron pang mga ongoing construction and parang madami pa silang itatay yung condo. And ang ganda ng idea, imagine naka-condo ka tapos meron kayong sariling beach. Dito pala kami nag-book sa Carola Building and dinrap lang kami dito ni Sir Amo sa kayong mga gamit para ilagay yung sasakyan sa parking. Yung ibang units may sariling trolleys para hindi mahirapan yung mga guests iakyat yung mga gamit sa condo. Kung interested nga din kayo pumunta sa Pico del Oro, ito din yung mga gagawin nyo. While waiting kay Sir Amo, nagpunta muna yung kids doon sa lagoon area. Maganda daw kaso hindi ko na nasilip. Pagdating ni Sir Amo, pumasok na kami sa lobby. Nagbabayad na po yung breadwinner namin. Yung breadwinner po namin yung nagbabayad. Tapos ito po yung freeloader. Freeloader. Nililibre palagi. Dito pala sa reception ng mismong condo, need ulit ipakita yung papers and reservation. And ayun yung process for staycation dito sa Pico del Oro. Masyado na nga mahaba yung vlog natin for today's video. Kaya see you on my next mini vlog para sa room tour. Ayun lang muna mga pretties. Bye!